are live. Yo, what's up? What's up? Magandang gabi sa lahat. Alright, so we are live dito sa ating Facebook page and community. Good evening, good morning, or good afternoon kung saan ka manonood ng ating live stream dito sa aking page. So basically dito ang pag-uusapan natin is paano kita ma-help kung paano mo i-grow ang business mo using the different strategy online. And most of the time, mga pinag-uusapan namin dito sa Facebook live na to na bali Facebook live coaching ang mangyayari. So you can feel free to ask questions related pagdating sa sales, marketing, and business, or even Facebook ads, paano kita may help. So go ahead, this is your chance to ask with me directly on live para masagot ko yung mga katanungan nyo. Ayan, thank you so much no sa mga bagong pasok at replay itong mapapanood. Feel free to leave a comment, any questions pagdating sa sales, marketing, and business. Go ahead. Ayan. So before that, no, I make sure na i-share ko na to sa ating group. Okay? Let's go. Ayan. We are live. All right. Yes, and we are live. We are live. Yan. So sige, batiyan natin yung mga nandito bago tayo magsimula sa ating live Q&A training, live Q&A coaching. Batiin muna natin yung mga kakapasok lang. Make sure to comment your location dyan sa chat, dyan sa baba ng video na to, ng live na to para ma-shoutout kita. And kung meron kong mga katanungan, go ahead, isipin mo na, i-type mo na yung katanong mo sa akin and mamaya sasagutin natin yan. Yan. Sige, go ahead. Yan, comment your location. Yan, ayos. Wow, bilis natin. Meron tayong 10 plus viewers and nandiyan si Arnold, si Rhea are watching right now. Thank you so much, no? Meron ba ditong first time to attend ng ganito, ng ginagawa kong live training? Meron ba ditong first time to attend? So last year, nang alala ko, last year yung last live ko. Last year, December lang naman yun, 2024. But yeah, 2025, mas maraming opportunity, mas marami tayong pwedeng magawa. And yeah, i-ano natin to, talagang magte-take tayo ng massive action sa mga business, and hindi lang sa business, of course, kung paano din kayo may help sa mga businesses nyo by providing yung mga live training, free content, YouTube content na ipapublish ko on my channel. Yan, thank you so much naman. Grabe, bigla ang dami ng viewers, no? Si Teacher AI Tutorial Services. Teacher AI Tutorial Services, no? Yan. Ganda naman ang pangalan, no? Yan. So, lagay ko lang dito para mabasa ko, ha? Ayan. Nice. Si Arnold from Cainta, thank you so much for watching. Ismail SK, si Rhea from Dubai. Maragana, hello po. Crystal May is watching. Ayan. Let me know kung saan yung location nyo, guys. Ayan. And so kakapasok lang, go ahead. Kung meron na kayong gustong itanong sa akin bago yung mga tips, updates na i-share ko mamaya at the end of this live stream, unahin muna natin yung mga katanungan nyo. Sasagutin muna natin yan dito sa ating live training. Ayan. May mga tanong kayo, so feel free to ask dyan sa baba ng video na to, ng live na to. And yun yung unahin nating sagutin bago yung mga tips. And ano ba yung trend ngayong 2025? Ano yung best strategy kung nagbi-build ka ng negosyo online? Ano yung best strategy this 2025? Yun yung pag-uusapan natin at the end of this live training. Ayan. Dasma, ayan, thank you so much naman. Yung iba. Si Cristel is watching. Me, hi Coach Jay. Thank you so much for watching. No? Salamat sa pag-subaybay ng live natin. Ayan. Sige. So before we start, no, habang nag-iisip pa kayo ng katanungan niyo, no, gusto ko munang
gusto ko ako muna yung magtatanong sa inyo. Kamusta ang 2025 sa inyo kumpara dun sa 2024? Meron bang changes? Meron bang mga bagong updates or saan ka ba excited ngayon 2025? Let me know dun sa chat para 'di ba malaman ko. Mas excited ka ba ngayong taon compare last year? Mas marami bang opportunity na dumating sa iyo compare last year ngayong 2025? Let me know. Mas marami bang challenges na ngayong 2025 compare last year? Ayan. Thank you so much. E-loading Jane. Yes. Yan, one of our students, no? Si Jane, ayan. Kabais. Ayan. Mas excited ako. Yun. Yung gusto kong marinig. Mas excited ako ngayong 2025. Ayan. Sabi ni Maragana. Ayan. Alona. Okay. So, saan ka excited? To be specific, saan ka excited? Ayan. Hinaan lang natin ng konti yung sound. Meron palang, ayan, para naman walang distraction. Ayan. Saan kayo excited? Hindi na maganda ang 2024, kaya mas excited siya ngayon 2025 dahil, yes, no? For sure, mas maraming mga bago, mas maraming mga opportunity rin ngayong 2025. Kung titingnan nyo, ang daming mga changes na kung aware kayo, mas may excite talaga kayo sa mga pwedeng mangyari. Ayan, sabi ni May, yes, mas maganda po ang pasok ng ads ngayong 2025. Yun yung gusto kong marinig. Specific, no? Maganda ang ads. Ayan. Of course, no? Kasi Facebook is growing. No? Dati si Facebook nung pumasok kasi si TikTok, naramdaman ni Facebook yung nagkaroon siya ng decline pagdating sa users, mga advertisers and so on, but still ngayon patuloy na nag-grow ang Facebook. Ayan. Sino ba sa inyo familiar sa Forbes.com? Kumbaga, dito makikita nyo yung sino ba yung mga billionaire, no? Ayan. So makikita mo dito nung 2014 and 2023, 2024 nasa top lang si Mark Zuckerberg. So isang reason na nag-grow ang Facebook dahil nasa top na si by the way, ilang top na ba si papakita ko lang sa inyo kung nasa na siyang top. I believe nasa na siya. Ito, pakita ko. Ayan, kita ba? Okay, good. Ayan, kita nyo? So, right now, dito po sa baba, si Mark Zuckerberg, makikita nyo yung grow, change, additional 745 million. So, nasa top 3 na siya. And ano ba yung business ni Mark Zuckerberg? Facebook. Ibig sabihin, kung isa sa mga platform na tinatake advantage mo ngayon, kung yung Facebook ginagamit mo siya ng tama sa business mo, yes, this is the best. Nakikita mo to. Ayan. So, meaning to say, 2023, 64.4 billion ang net worth ni Mark Zuckerberg. And grabe yung growth. Diba? So, isa yun sa mga dito makikita mo kung yung company is nag-grow or talagang hindi siya nag-grow. Elon Musk, syempre, Tesla, Jeff Bezos, Amazon, and so on. So, kumbaga, ayun yung Facebook is growing. Kung nagpe-Facebook ads ka, meron ba dito nagpe-Facebook ads? Pwede ko bang malaman sa mga Facebook ads users dyan sa baba? Can you please chat? Facebook ads users ako, Coach J. Sabihin mo, Facebook ads user. Ayan, meron ba dyan sa chat? Sa baba? Ayan. Meron ba? May, don't worry. Ang bilis ma-restrict ni Meta. Okay, sige, mamay may tip ako sa'yo, May. Diyan ka lang. Magandang FB page ko kasi nakukuha ko ng mga close sales. Although di ako gumamit ng FB ads last January. Nag-warm posting lang ako
Not like 2024, always ako nag-paid ads. Ganda ng pasok ng 2025. Ang ganda ng ang ganda ng experience ni Noel. Sabi niya maganda ang FB page. So meaning, ang warm, ito yung pwedeng audience mo na to sa page mo or mga followers mo na dun sa profile mo. So sabi niya, kahit na hindi siya nag-paid ads, still, may mga client siya na nakuha. Yun kasi ang kala ng iba. Kapag magbebenta ka sa Facebook, kailangan paid ads or boosting ang option. Okay? So, kumbaga sa akin, hindi yun yung first option. Yung unang option, kailangan yung warm audience na meron ka. Paano naman kung wala kang warm audience? Hindi ko sure bakit ka walang warm audience kasi yung mga friends mo consider as warm audience mo na yun. Okay? Kung nag-post ka ng isang content, binanood doon na 100 views, is still warm audience mo na yun. Okay? So, kailangan ginagawa natin siya both, pero kung bago ka pa lang sa Facebook ads at gusto mo mag-explore kung bebenta ba yung offer mo, i-validate mo yan by promoting dun sa profile or sa page mo na hindi ka gumagamit ng paid ads. So by doing that, walang pera, 'di ba? Or investment mo sa ads ang nasasayang kasi tinetest mo pa lang yung offer mo. It works 'yon. Ganun yung strategy ko. Bago ko merong i-launch na offer, I'll make sure na yung offer ko na to is na offer ko muna to sa warm audience ko. Yan. I have multiple platform kung saan ako nakakakuha ng warm audience. One is Facebook group. Another one is Facebook profile. Another one is Facebook page. Another one is YouTube subscribers. Another one is my email list. So for sure, meron ka dun, isa doon. Meron kang Facebook profile, meron kang Facebook page, kung wala ka pang FB group or email list. Yun. Marami kang option na pwedeng, kung saan pwede kang mag-market ng offer mo. Then, explore paid ads. Kapag paid ads, ganito, mas shortcut mo at mapapabilis mo yung growth na gusto mo kasi measurable ang ads. And magdedepende yung magiging results mo dun sa marketing budget na i-allocate mo. Once alam mo na yung magiging cost per acquisition, so magkano yung ginagastos ko sa mga bawat customers. Ayan, kapag na-identify mo na kung magkano yung ginagastos mo sa bawat customers, wala nang limit. Skies is the limit. Okay, kung para i-scale ang business mo. Ayan. So, huwag kayong matakot kung meron kayong kakilala na nag-paid ads na 5,000, 10,000, nagulat ka, grabe naman yung budget mo. 5K, 10,000. Hindi ka ba natatakot sa paid ads? Yun yung ina-invest mo. By the way, may mga kakilala ko na na parang ano lang yun, testing pa lang nila yun. Ayan. So, meron akong kakilala na nag-run ng ads ng 100 to 200,000 a day. So, imagine, hindi yung multiple business, one offer lang siya. So, meaning to say, Facebook ads is effective. Pero kailangan mo nang matest yung offer mo sa warm audience. Huwag kang ma-excite, paid ads agad, hindi mo pa alam kung bebenta yan. So, sayang. Ayan. Agree ba? Can you please type agree kung nakakuha kayo ng value doon? Okay, test on warm audience, then run on paid ads. Ayan, sige. Sasagutin natin yung mga katanungan nyo. Marami na kayong katanungan. Ayan, sige. Isa-isa natin, don't worry. Meron po tayong 3 hours na allotted ngayong gabi. Hindi, 1 hour lang po. Kaya kung meron kang katanungan, go ahead, ilagay mo na dyan sa baba. Sasagutin natin yan. Sige, unahin natin to kasi bago natin malampasan. Ang question ni May is, ang bilis ma-restrict. Ang bilis mag-restrict ni Meta. Meta ads ba yan? May? Sige, i-check ko kung ano yung industry na meron ka or what business industry are you in, May? Can you please chat dyan sa ipaki-chat po sa baba, babasahin ko. So kung nasa sa ganito, let's say assume na lang natin nasa health. Ayan, health ka. Make sure na aware kayo sa mga changes na ginawa ni Facebook. Ayan, papakita ko lang what change. So papakita ko na yan, open ko lang po yung website. So may mga changes sa Facebook na dapat aware din kayo. And ako, dalawa yung way para ma-notify ako sa mga changes na Facebook. Hindi lang ako basta-basta nanonood ng YouTube and so on kasi mas accurate kung nakasubscribe ka sa newsletter ng Facebook.
Meta. Okay? Pangalawa, meron kang contact dun sa Meta Pro para pwede kang mag-asa kanila. Free lang naman yun, guys. Walang bayad yun. Pwede kayo mag-schedule as long as nag-invest kayo sa paid ads. Pwede kayo mag-schedule ng pre-coaching call. Parang ano yun, parang 3 months, 6 months, meron silang program na ganon. And every month, tatawagan ka nila, bibigyan ka ng advice about dun sa campaign mo. Also, nag-update din sila. So ako, more on update ang kinukuha ko sa kanila. Para ahead of time, parang ang sinabi nila, December, magkakaroon ng changes. And yes, ito na yung changes na nangyayari. So, pakita ko lang. So, for those people na, or advertiser na nag-run ng paid ads, ayan, at gumagamit, ayan, ng sales campaign, ayan, Facebook will restrict, okay, yung mga data. Example, ano ba yung mga i-restrict ni Facebook? Okay, papakita ko sa inyo. So, ito yung mga category. Health and wellness is associated with medical conditions, specific health statuses, or provide patients a relationship. For example, patient portal or wellness tracker for depression. Financial services provide financial tool, consultation, or service, consumer credit, and reports. Politics, race, religion, sexuality, gender, identity, nationality. Okay. I believe merong slight change dito. Hopefully, hindi niya talaga i-restrict totally. Pero nag-notify na kasi sa amin eh. So, yung mga health product, health and wellness product, beauty product, and so on. So, meaning kung nag-run ka ng paid ads at gumagamit ka ng conversion, hindi mo na matatrack yung purchase event. Ang pwede mo lang matrack is view content. That's it. Or yung traffic, yun, view content lang. Pero yung pinaka mid and bottom conversion like add to cart, initiate checkout, purchase, kapag nasa category ka nito, hindi mo siya pwedeng matrack. But, sabi naman ni Facebook, pwede kang mag-apply ng special, medyo advanced, pero pwede kayo mag-apply ng special conversion events na nakadepende kay Facebook niya, allow niya yon. Okay? So, send ko yung link na to sa inyo guys. Ayan, isend ko. So, yun yung isa sa mga kailangan. But don't worry, kung nag-run ka ng ads tapos send message ka lang, wala kang kailangang ikatakot. Tapos, kung wala naman dun sa example, if you're selling digital product, if you're selling coaching, wala naman dun sa category na yun, still matatrack mo pa rin yung conversion. And yeah, pre-training, business opportunity, and so on, wala naman. Okay? Real estate, don't worry, wala din naman. Alright. So, okay, nasagot ko na yun. Hopefully makatulong yun, May. So, babalikan ko yung katanungan mo. Thank you, Coach. Paano mapababa? Sige, sagutin natin itong maganda. Coach, paano mapababa yung CPM kapag nag-run yung ads? Grabe, umabot kasi 25 sa akin budget. So, meaning, merong 4 na nag-inquire sa 100 pesos mo. CPM means cost per message. Yung another CPM, cost per mil or cost per mile. So, I believe CPM is cost per message to, yung tinatanong mo. Okay, 25 pesos is, sa akin, pasok siya dun sa benchmark ko, pero nakadepende, of course, sa business mo. Meron kasi, like, 5 pesos, 10 pesos, ayun, na-achieve pa namin yun. Pero, paano mapababa ang CPM? So, ganito, i-run mo yung ads mo. Kung 100 pesos yan, make sure na nakaran yan 3 to 7 days. Before ka mag-decide na mahal talaga yung cost per message ko. Ano yung mga strategy para mapababa ang cost per message? Ang unang babantayan is kailangan mong mapataas yung mga taong nagki-click ng ad mo. Ayan. Jericho, ang tawag dun is CTR. So meaning, sa 100 people, kailangan ma-achieve mo, sa 100 people na makakakita ng ad mo, kailangan meron dun at least magki-click ng 5. Yan, aim 3 to 5% CTR. Good yun. So, imo-monitor mo yun sa metrics. Kapag mababa yung CTR mo na yun, yun yung una mong i-work out para maparami mo yung inquiry. Kasi inquiry lang naman ang kailangan mo dito. Inquiry ang kailangan mong ma-improve para dumami ang yung message na matanggap sa 100 pesos budget per day.
Ayun. So, una mong i-word around yan. So, paano napapataas ang CTR, Jericho? Hindi po yun sa setting ng Facebook ads. Wala pong parang secret setting sa Facebook ads to increase the CTR. Ang una doon is gaano ka-compelling yung creative mo sa mga tao makakakita ng ad mo. Kapag napa-stop mo yung tao doon sa ad mo, ibig sabihin mataas ang CTR mo. Ayun, tataas ang CTR mo. So ano ba yung mga strategy? Yes, pwede kang gumamit ng yung mga 3-second strategy like 3 seconds na hook na kung saan mapa-stop mo sila sa ad mo. So, 'di ba pag may nakikita kang ad at nagulat ka dun sa ad, by the way, hindi siya clickbait. Ang clickbait is, hindi ko siya tinuturo, hook ang better. Create a hook na kung saan, yun yung una mong pwedeng sabihin, merong visual hook, iba-ibang type ng hook. Okay? So, yeah, yun yung unang i-work around mo, Jericho, is improve the creative to increase the CTR. Mababa pa lang naman yung budget mo. So, tuloy mo lang yan sa 25. Tingin ko, kung real estate yan, okay pa rin sa akin yung 25 yan. Kung 25 pesos per message. Sabi ni RB. Ganda ng question ni RB. RB question. Gusto mo bang maging media buyer or aspiring media buyer ka, or ginagawa mo na as a media, ginagawa mo na siya, nagsaserve ka na sa mga client mo? So, ano ba yung portfolio? So, basically parang ano siya, CV, ayun yung online CV mo, resume. Ayan, kung wala akong kakilalang may page na nagbebenta. So, paano magkaroon ng portfolio? Ako, number one, masasuggest ko na meron kang online presence. Like, yun, consistent ka dapat sa social mo na nagpo-post ka, na nag-add ka ng value dun sa specific topic. Example, kung ang client na gusto mo ma-attract is gusto mong tulungan paano i-grow ang business nila by utilizing paid ads or Facebook ads, kailangan nagtuturo ka. Kailangan mai-position mo yung sarili mo na at least alam mo yung ginagawa mo. Hindi naman sa una expert ka agad, pero at least alam mo yung ginagawa mo, educate yung audience mo, and then makikita yun ng client mo, ng mga potential client mo, okay, mukhang trusted to, mukhang alam niya yung ginagawa niya, let's see kung pwede kami mag-work nito. So, ayun yung pinaka-best. Pangalawa is having a website is napaka-importante sa panahon ngayon. Personal website po. Okay? Website. Hindi funnel, website. Sino ba meron ditong website? Ayan. Website is yung nakapangalan sa'yo. Okay? Ayan, ano ba yung tsura ng website? Example, ganito. Example, merong client na nakita yung pangalan mo sa online. Tapos, gusto kang i-search, no? So, meaning, magsa-search yan sa Google or sa Facebook. Example, J. Gregorio, search natin. So, ang unang lalabas dito is yung website ko. Ayan. Click natin. So, ang tawag po dito is, anong magandang tawag dito? Ang tawag ko kasi dito is authority site or personal brand website. Kung ano man yung gusto mong itawag, same lang na website yan. Pero hindi siya design para magbenta ka or kung ano man yung ano mo. So like this one, meron akong lead. Ano yung lead magnet ko dito? So sino dito makakapagsabi ng lead magnet? Ayan. Sino sa mga nandito sa live, sino dito makakapagsabi na ano yung lead magnet ko? Ayan, para alam nyo. Lead magnet is something for free na ibibigay mo without asking anything dun sa gusto mong i-serve. For example, this one, i-reveal ko na. This one is parang 2-line na hook, struggling to get results. Hirap pa bang mag-resulta? Here's how I can help. So book a free 15-minute call. Pag kinilik to, mapupunta sila sa isang booking page na kung saan magbo-book sila ng quick appointment sa akin. And by the way, team coaching po ito. Before I offer yung one-on-one coaching, but limited na lang yon and by application. But right now, I'm only focusing on a company and team training. So basically, ganun yung ginagawa ko. So on the side. Ayan. So ayun yung lead magnet na ako na binibigay ko. Okay? So training.
Kumbaga, add ka muna ng value. Identify mo muna kung kailangan ba talaga nila yung training mo or hindi. Kasi kung hindi naman nila kailangan yung training ko, hindi ko talaga ina-accept. Okay? So that's the lead magnet. So kung titingnan nyo sa website ko, that's my backstory and so on. Story, a little about me, and of course, nandito yung mga product ko. Kung wala ka pang product, program, software, and so on, okay lang. Pero kung community, lagay mo dyan, coaching, yan. Tapos may mga vlogs din. Ang pinaka-importante dito, at least meron kang personal site and nandito yung lead magnet mo. Nasa pinaka-top ng website mo. Okay? Ito, photoshoot ka at cellphone lang. Ayan. Maglagay ka ng picture mo. Make sure picture. Ayan. Sino ba yung mga gumagawa nito? Ang daming gumagawa nito. So, pakita ko sa inyo. Ayan. aliabdaal.com. Content creator, YouTuber. Hey friends, I'm Ali. I'm a doctor, turned entrepreneur, YouTuber, and author of the New York Times bestseller. Author na siya, no? So, similar yung strategy and parang yung approach. Kasi yun, kahit ano pa, yung kung magbibuild ka ng personal brand at gusto mo maka-attract ng mga right people or client, kahit hindi ka nag-offer ng services, kung nag-offer ka ng, gusto mo lang mag-build ng personal brand tapos meron kang something na pwedeng i-offer, product, coaching, and so on, having a website is parang ito yung magiging biggest advantage dun sa mga other competitor mo. Okay? Bukod dun sa syempre sa content mo. Okay? So I highly recommend kung meron man ditong aspiring media buyer or media buyer na, or if you are kung nasa freelancing ka, yeah, I highly recommend na having a website is very, very important. Okay? So that's my tip. Yun yung pwede kong maibigay sa'yo. Then, always showing up, brother RB. Wow, thank you so much sa mga 20 plus live viewers natin. If nakakakuha kayo ng value dito sa live training natin, can you please type dyan sa chat, value. Coach, paano magpa one-on-one coaching? Sorry ngayon kasi wala pang open na application for the one-on-one coaching. Pero kung team coaching, at least meron kayong 3 to 5, maximum of 10 sa team. Go to my website, jgregorio.com, and book a free call. 10 to 15 minutes call. Ayan, food supplement, health, related to sa May, pasok to sa health. Ayun nga. I-review mo yung link na sinend ko kanina, May, and may possibility baka nakakategory yung product nyo or yung page mo dun sa update ng Facebook. So, nire-require na ni Facebook, nagno-notify na siya na kailangan mong i-category unless marirestrict or hindi ma-approve yung mga ad mo. You need to categorize properly kung nasa category ka ng update ng Facebook. Coach, bidding, show my king, dropshipping business, kung masasuggest ko mag-bid ka kung talagang willing ka to spend. Ang question niya kasi is paano mag-bid sa Facebook ads. Basically, ang bidding kasi, ganito yan. Kung sino yung merong pinakamalaking budget sa Facebook ads, doesn't matter kung anumang resulta ang gusto mo, mag-worth ang bidding. For example, yung isang competitor mo, nakaka-generate ng 500 pesos cost per purchase or cost per acquisition for every 1,000 pesos. That's 2 ROAS. Ngayon, siya na yung pinaka-top. Kung gusto mo siyang i-compete, kung same offer kayo, bidding yung best. Same approach ang gagawin mo. Pero, kailangan mong doblehin or triplehin yung, di ba? Yung amount of, yung cost per acquisition na na-generate niya. So, dun mo siya matatalo. So, meaning to say, kung bidding ka, mag-invest ka talaga ng malaki sa Facebook ads. Basically, ganun siya nag-work. Kung willing ka mag-invest ng doble or triple sa mga other competitor mo to acquire customers, mag-work ang bidding. And kung ang budget mo 10,000 per month sa bidding, hindi siya mag-work. If 10,000 to 100,000 a day, yes, it works. Yun. Okay, Show My King, dropshipping business. Hopefully makatulong yun in yung page niyo .
Noel, yes, may bayad po ito. 499 per month yung FB profile verification. Yung FB page naman, meron siyang review application. Pag profile, as long as verified naman yung profile mo, mabilis lang yan. Bayad ka lang ng 499, naka blue badge ka na. May bayad yun. May bayad. Okay, Coach Jay, bago yung page ko po, nagbebenta ko ng mga damit, brand new, okay, etc. Paano ko po mapapabong ang page ko sa ginawa kong now? Organic pa po yung unang pag nagla-live, selling may sponsored sa ads. One ko po, lahat ipapa-live ko sold agad. Any tips? Gusto niya lahat ng live or mga ibebenta mo sa live is sold out agad. Okay, gaano nakataas yung brand ng J5 Closet? Kilala na ba siya? Or bago lang to? So kung wala ka pa namang followers na sobrang dami, don't expect na lahat ng ibebenta mo sa online, bibilin agad yan. Kung meron ka ng mga loyal na mga or mga suki, talagang pag-uunahan yung binebenta mo kahit hindi ka mag-paid ads. And sa paid ads naman, ganito, kung pwede kayo mag-live guides, like engagement, tapos naka-live yung post. So live kayo in advance, let's say live kayo nagla-live yung live selling yung business mo. Tapos minimum 2 hours yung live mo. So live ka, then once live na, run ka engagement ads, less than 30 minutes, 10 minutes ma-approve yung ad mo, engagement yon. So buhos ka agad yung viewers doon. Dami ka agad yon. Ngayon, dadami siya at bigla siya magda-drop. Kasi yung mga taong yon, hindi pa naman sila dating connected dun sa page mo. Hindi pa sila aware. Kumbaga mga cold audience pa rin yun. 'Di ba? Meron lang dun siguro maliligaw na mga okay, baka bumili, pero I think mga 97% ng mga magiging viewers mo dun sa live mo is hindi naman magiging customers. Only 3% lang. So mas maganda i-build mo talaga yung fan base mo dun sa page mo. Kumbaga mag-build ka ng mga suki mo sa page mo. Kasi paano mo yung magagawa? By overtime, mangyayari naman yun. By consistency. So consistent ka lang mag-live. Tapos, sa akin, mas suggest ko pa na yung live mo, i-boost mo after. Boost mo lang like 100 pesos. So, mas malaki pa yung reach nun. Kapag live kasi, bibiglain mo yung ads. Ayun, hindi masyadong nag-work ang Facebook ads kapag bigla ang scale. So, that's my tips. J5, closet. Boost mo na lang siya after mong mag-live. Then, lahat na magla-like doon, pwedeng mag-comment, invite mo to like your page. Meaning, kapag in-accept nila yung invitation mo, interested sila dun sa mga nilalive mo sa page mo. Okay? Hopefully makatulong yon. J5 Closet. Okay. Okay. Next natin is nasa travel and tours. CPM is 13 pesos. Wow. Sana all. Ano po bang magandang target audience para mas maging engaging? Angeli, okay na ba sa itong 13 pesos or aim mo pa na mapababa? Kasi mababa na po yung 13 pesos. To be honest. Sa cost per message. Dapat happy ka niyan. Ang next na na gawin mo is pataasin mo yung gaano ba karami yung mga client na nako-close mo sa mga nag-i-inquire dun sa offer mo. Baka selling skills na, closing skills ang i-improve mo. And ano po ba yung magandang target audience para mas maging engaging? Hindi audience ang sasagot para mag-engage yung, kasi kahit wala kang ilagay na audience or may ilagay ka man, hindi guarantee na mag-i-engage yun. Nakadepende dun sa creative mo kung gaano ka-engaging yung ad mo. Yung ad, visual, yung nakikita nila. Kasi kung engaging ads yung ginawa mo, most likely, magiging engaging ads mo kahit hindi tama yung audience mo. Or yung nilagay mo, kahit mali-mali pa yan, or wala kang nilagay, mag-work pa rin yan. Ganon ka-powerful si Facebook. Paano po ba gumawa ng website? Maraming how to create a website. Meron sa YouTube, meron sa Google. And if you need tool, search mo, Negosyo Toolkit, meron akong software kung saan pwede kang mag-launch ng personal website mo. So, doon ko gawa ang personal site ko. You can search Negosyo Toolkit on Google. Sige, let's proceed. Ano po ang ideal audience size kapag within Philippines lang po? Narrow po kasi naglagay ng audience definition, isang localized audience ko, but 4 to 5 million po ang nakalagay estimated audience size. Charis, Monique, okay, anong ino-offer mo dito?
Kasi yung 4 million to 5 million, ano na yun nasa category na siya ng broad audience. Kasi million na yan audience yan. Okay. Ideal, yung ganyang numbers na million audience, broad audience, tapos try ka naman ng nasa 2 million lang. So, paano mo siya mababawasan? Depende yun sa audience na nilalagay mo. May mga interest kasi na sobrang laki ng interest. Meron namang interest na kapag binago mo, is nagbabago-bago rin. Let me see. Let me check. Okay. Paano siya? Double check ko, ha? Okay, dito tayo sa audience. Pakita ko. I-demo ko very quick. Ayun, Free na to, Clarice. Free one-on-one. Ayun, naka-pending pa account unsettled na ano siya ngayon. Okay lang. So, dito, ayan. Makikita mo 57 million to 67 million Philippines target audience. Wala pa akong nilalagay dito. So, dito, nakadepende sa age. So, dito sa detail targeting, let's say skincare. Sabi natin, skincare yung product mo. Skincare, aesthetics, Philip study, cosmetics, ito. So, sa skincare, merong 22 million to 26. Ngayon, magbabago to. Pwede mo siyang pababain. Depende dun sa audience age na tinatarget mo. 18 to 40, bababa siya. Pero still, broad pa rin to. So, paano mo siya Okay, pwede kang gumamit ng define further para mas mapa-konti mo ang audience. Pero ito kasi it works na to. Let's say define further. Parang ina-narrow down yun. So, let's say, Maybelline? Tama, Maybelline? Anong brand ba yung sikat na brand na skincare? Anyone na merong Hindi ko alam spelling nun. Maybelline. Ito, cosmetics. Ito, sobrang konti. 156 to 183. So meaning, yung mga audience ni Maybelline Cosmetics, makukuha mo siya. Okay? So pag tinanggal naman natin to, ayan. Tapos, cosmetics. Then tanggalin natin to. Ayan. So kung nakita mo, mas kokonti ang audience kapag naka-narrow. So pwede mong gamitin yung para mas mapa-konti mo yung audience mo. So, isang strategy yun na pwede nyo gawin. Pero ito, hindi ito masasuggest na ganitong audience size. Make it 1 million pataas. Always yung audience. Para mas marami, mas maging scalable din, and hindi ka agad magkaroon ng parang audience, parang limited audience soon. Audience fragmentation. So make it broad, like 1 million up. Every time maglo-launch ka ng ads para mas mag-learn ng maganda yung Facebook. Then yes, okay, interest, it works pa rin sa akin. Maglagay ka ng mga interest. So yeah, eto L'Oreal, lagay natin. So ayun, 4.2 million na. So meaning si L'Oreal Cosmetics, mas marami tong audience size. So best na to, 3.5 to 4.2 million kesa naman sa 6-17 million kanina na skincare. So instead of skincare ang targetin mo, ako, so target ko ito. Kasi sa skincare, sobrang common nun. Kapag skincare yung product mo, brand mo, yun yung nilalagay nila. So pwede mo pa siyang i-filter, like sa age, 18 to 35, mapapababa mo pa yan. Yan, this one is estimated naman to conversations. Meaning, siya, conversation send message na pwede mong ma-receive, but not guaranteed. Okay? So, location, Philippines, yun lang naman. Isang strategy. Kung gusto mo pang define further or narrow, click mo lang pa. Okay? Hopefully makatulong yung na yun, strategy para mas maging precise yung tina-target nyo. You can use define further, or instead na broad interest, try yung mga other related keywords or interest based dun sa
sa tina-target mo. Example, coffee, very broad. So, kung maglo-launch ako ng coffee, sabi natin, maglo-launch ako ng coffee brand, and ito na lang din gamitin natin. Tingnan natin coffee na interest. So, meron dito sa Philippines, tapos gawin natin 65. Ayan, para lahat. So, 34 million. Ayan. Yung audience na nagpakita ng interest dun sa coffee. So, ang dami nito. Halos 30% ng population ng Philippines, 40%. So, ang laki nito, yes, it works to kapag broad targeting. Ngayon, para mas i-target mo ngayon yung mga other, example, Nescafe. Paano yung spelling nito? Nescafe. Ayan, interest. Tanggalin ko si coffee. So, sa Nescafe, 7.9 million na lang. Di ba? So, mas sa akin, mas mag-work to. Kasi, specific brand ang tina-target ko. Let's say, ang binibenta mo is talagang coffee na brewed coffee, no sugar. Ayan Yun. And, let's say, another one. Ano ba yung brand na sikat? Pag basta kape ang pinag-usapan, Starbucks. Sorry, employer pala ang nalagay ko. Starbucks interest. Tapos tanggalin natin yung employers. Ito, double check nyo, baka employers din yung nalalagay nyo So kapag Starbucks coffee, okay, 10% ng population ng Philippines is interested sa Starbucks. Or baka nakabili na sa Starbucks. Grabe, yung brand na to. So ito, good numbers na rin to. 10 million to ganyan. Kapag yung mga ganun kasing product is evergreen, kumbaga mass market yung mga product na to, like coffee business, coffee product na let's say brewed coffee. Maraming ganyan sa online na nagbebenta ng mga iba't ibang brand na white labeling yung coffee. Pero pwede kang mag-create ng brand mo. And tapos ito yung mga ita-target. Okay? Alright, so next, pag-usapan natin, ayun, nasagot ko na yung ideal audience. Credibility site. Oh yes, authority site, credibility site. Yan, pwede. Value. Noted po, coach. Bago pa lang. Yes, kung bago pa lang, yan, live muna. Then boost after. Okay. So, ba't ganun? Parang, wait lang parang ang liwanag ng camera ko. Wait. Auto-focus naman yan. Parang ang liwanag. Adjust natin. Sige, next. Thanks, coach. Ano po ang best way to edit ad set? Kailangan po ba i-duplicate muna? Best way to edit ad set is click edit kung gusto mong i-edit yung ad set mo. Pero kung gusto mong i-scale yung ad set mo, best way is to duplicate. Quick duplicate, pinaka mabilis. Tapos, yun yung i-edit mo. Pero kung i-edit mo yung ad set mo, yun lang. Walang ibang options kundi click edit ad set. Jericho, okay lang to. 25 million yung audience size ko 100 budget per day. Para ma-reach mo to, siguro mga 100 years. Hindi naman. Siguro mga 10 years, ma-reach mo na yung 25 million audience na yan kung 100 pesos budget mo. So, make it narrow ng konti. Kung low budget, nag-work po yung mas specific audience. Yan, tip yon. Pero kung malaking budget, let's say, 100 versus sa 10,000 a day, mag-go ako sa 25 million audience size kasi malaki yung budget. Pero kung 100 per day tapos 25 million yung audience, ang kinakalaban mo yung mga malaking advertiser na merong malaking budget. Kasi bidding yun Okay? Hopefully makatulong to. Meron po bang max number of interest para okay ang result? Christy, wala namang sinabi si Facebook. Wala namang maximum, wala namang minimum. At as long as makaya mong maglagay doon, okay lang. Pero ako, sinusunod ko is nililimit ko kasi I need to identify yung mga nag-worth na interest. Kasi kung maglalagay ako ng 10 to 20 interest, tapos i-check ko yung ads ko if nag-worth ba or hindi, mahirapan ako ma-identify yun. So, ako nililimit ko lang sa 3, 4, maximum na nga yung 4.
hanggang 3 lang talaga yung interest. Combination of 3 interest, then yun, ita-target ko naman sa other ad set yung or other campaign, yung mga iba't ibang interest. Local targeting lang, meron po ba or possible makakuha ng 1M? Local targeting, yes, maraming yung mga approximately 1 million audience, marami yan, Christy. Align mo lang doon. Search ka lang, mag-search ka lang talaga. Explore mo yung Facebook audience targeting. Ayan. So, any questions, guys, na gustong tanong when it comes on sales, marketing, business strategy, more on Facebook ads na pag-uusapan natin, no? Ayan. Meron bang other questions na hindi naman kakaiba? Basta related sa pinag-uusapan natin, much better yun. Alright. So, live na tayo. Okay, meron pa tayong 10 minutes, guys. 10 minutes na lang. Okay, sige. Nabigay ko na yung unang updates kanina and yeah. Thank you so much. Sige, another update siguro na pwede kong maibigay sa inyo. Pagdating sa paid advertising, siguro it's time na dapat explore nyo rin yung conversion. Okay? Or sales campaign. Pero isa sa mga requirements kasi para mag-work yung sales campaign is having a sales process. Kasi kung walang sales process dun sa sales campaign mo, most likely hindi naman mag-work yon. So, anong reason? Imagine, 2025 na guys, imagine kung yung process mo is chat, mag-chat, mag-i-inquire, magkano yung product mo, how much and so on, bibili, saka mo palang sasagutin. Isa sa mga way para makapag-scale ka ngayon 2025 is by having a sales process. Iba-iba yung sales process or i-design sa bawat business. For example, ang sales process ni Starbucks. Pupunta ka syempre sa Starbucks. Tapos pipila ka, tatanungin pangalan mo. Then tatanungin kung grande na ba. Ganon. Meron din naman silang drive-thru, another sales process. Also, meron na rin sila sa Foodpanda, pwede nyo rin mag-order online. So, iba't ibang process yon. Pero wala silang page na kung saan mag-PM ka, hey, Starbucks, pwede ba akong umorder ng hot cappuccino? Ito po yung address ko. Tapos, saan magbabayad? COD po ba yan? Hindi ma-scale ng, I believe, billion-dollar company si Starbucks dito pa lang sa Philippines. Yung niya. And international talagang multi-billion dollar company. So, yun yung dapat isa sa mga i-check natin. Kung ang business natin is gusto nating mag-grow, you need to create a proven sales process, and hindi ko i-guarantee na yung mga sales process na gagawin nyo in 3 months, 6 months, in 1 year, it works na yon na parang tatakbo na yon ng automated na wala na kayong totally gagawin para bumenta. So, ganun din yung effort na ibibigay nyo. So, creating an effective sales process is an everyday process and decision na kung saan, paano mo siya may improve, paano siya mag-work, ano yung mga dapat i-adjust, and so on. Pero, ang maganda doon, process na ang ini-improve mo. Malaki yung time na nasa-save mo dahil kasi pag na-perfect mo yung process na yon, yun yung time na talaga ma-scale mo na yung business na meron ka ngayon. Okay? Yun yung tip na one of the tip na 2025 na you need to consider. Kung nakikita mo na kaya naman talaga. Kaya naman talaga mag-acquire ng leads nang hindi mo kailangang ikausapin pa. Kaya mong mag-acquire ng customers nang hindi mo sila nakakausap. Kaya mong magbenta ng product mo nang hindi mo totally nakikita yung tao or nakakausap. Okay? So, yun yung mga siguro pwede mo yung i-apply kung mga low ticket product kung binibenta mo, yung mga affordable. Pero kung mga high ticket na product like if you're selling around 50, 100 to 200,000 pesos,
yun, needed yun talaga ng one-on-one. Kumbaga, you need a team or a sales team bago para i-discuss mo na sa kanila kung sa kanila ba talaga yung offer mo na yun. So, depende. Pero kung ang ino-offer mo at least less than 20,000, ganun, yes, kaya mo siyang i-semi-automate. Maibebenta mo yun ng hindi mo kailangang lagi na ikaw yung mag-chat. Kasi lalo na kung solopreneur ka, ikaw pa lang sa operation, tapos ikaw gagawa ng lahat, ikaw mag-setup ng website, creative, edit, inquiry, 'di ba? Hindi na yung solopreneur. 'Di ba? Employed ka na dun sa business mo. Okay? So, dapat kung entrepreneur ka, nag-iisip ka ng process and strategy paano mo siya semi-automate. Okay? Hindi naman paano ka mawawala dun sa business. Okay? Paano mo mai-improve yung process ng business mo para kahit papaano makapag-save siya ng mas maraming time. Yung time na yung magamit mo for other purposes like bonding sa family or more tulog, more time to exercise, di ba? Mga ganung bagay. Alright. Jericho, ayan. Nakakuha ba ng value doon? May realization ba? Nakakuha ba kayo ng parang insights? Ayan. Sa pag-analyze po ng results, kapag nagko-compare ng two ads is ano po ang mas malaki numbers like reach and impression? Ano yung better na ad set? Jericho, hindi ito yung tinitingnan ko. Reach and impression is almost the same lang naman na numbers yan. Hindi nagkakalayo. Hindi yun yung best metrics na i-check mo, Jericho. Kung nagbebenta ka, ang una mo i-check yan is the ROAS. Ayan, return on ad spend. Magkano yung in-ads mo and magkano yung revenue na bumalik. If you're spending 10,000 and may bumalik na 20,000 gross, that's 2 ang ROAS mo. Yun yung una. Pangalawa, kapag hindi na-reach yung ROAS na yon, dun na bababa. Hindi, impression and reach, iba-iba yan eh. Pero mas importante para sa akin yung mga metrics like CTR, cost per click, cost per landing page view, hook rate, which is advanced na siya. And ano pa ba? Frequency, ayan. Nasa Facebook naman yun. Facebook Ads Manager. Coach, ano po ang process pag katapos bigyan ng access ng client sa kanyang FB page? Nandito lang po ako sa demo. Jed, no? Ang process nito kapag parang ano lang is ano pa lang 1% pa lang yan ng journey mo kung nag-handle ka ng client. Binigyan ka ng access sa page, that's the 1% process pa lang. So kailangan meron ka talagang process. Di ba? For example, bago dapat ibigay ni client yung access sa page mo, may ano na kayo, meron na kayong kumbaga contract and so on, meron ka na ring target goal na pwedeng na-present sa client mo na need to achieve. Also provided kung kailan nila gagawin yung creative, sino yung gagawa, saan makukuha, para ayun, makapag-run ka ng ads. Also, meron ka na bang monitoring, meron ka na bang KPI tracker, ang dami na dapat mong pero yun, kailangan mong mag-create ng checklist siguro. So, one of the checklist yung pagbibigay ng FB page. Kung FB page admin lang ang binigay sa'yo ni client mo, tapos wala kang access sa ads manager, tapos wala pang budget na binigay for advertising, wala, hindi ka makakapag-run ng ads. Tapos yung selling strategy ba nila or sales process is alam mo na. Ayan. So, as a media buyer, I consider as a media buyer. So, hindi siya madali. Ayun. But rewarding siya as long as natutulungan mo talaga yung mga client mo na ma-achieve yung desired result nila na gustong makuha sa business nila. Okay? Coach, may effect po ba kapag I will make new ad set under old campaign na hindi na magandang results? Wala naman. As long as naka-ABO ka, ad set budget optimization, hindi naman siya nakaka-affect dun sa mga existing ad set kasi yung ad set na yun is running at hindi mo naman inedit.
nag-create ka ng bagong ad set, nag-duplicate ka, hindi naman maapektuhan yung existing. Okay? Wala naman. Lalo na kapag mababa lang ang budget mo. Alright, so I think wala lang mga katanungan and nasagot ko na lahat ng mga katanungan nyo dito sa ating quick live. So, by the way, wala po akong ibebenta. So, masaya na po ako na naka-help sa inyo. And siguro, no, pwede nyo i-like to, pwede nyo i-share kung tingin nyo nakatulong to para maka-help din sa mga community nyo or sa friends mo na naghahanap ng training. And may mga training din ako sa YouTube, by the way, no? Sa youtube.com, pwede nyo i-search G. Gregorio or Facebook Ads Tutorial. So, pakita ko lang sa inyo paano ako ma-discover sa YouTube. So, punta lang sa YouTube, Facebook Ads Tutorial. Ayan, type nyo lang. Tapos, ayan, lalabas sa akin number 2. May mga content ako dyan. So, yun. So, next ulit is this year is mas maraming content, mas mga advanced strategy na i-share ko pagdating sa Facebook Ads. So, yeah. Ayan, ito yung mga videos ko. Ayan. So, by the way, mga free lang naman yung mga videos ko dito na pwede nyong i-explore and hopefully makatulong sa inyo yung mga training dito. Also, I do live din dito minsan and minsan i-upload ko yung mga live ko para may ma-reach pa. So, malaking bagay na sa akin yung manood kayo ng mga live ko kung makakatulong siya, mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sa channel ko. Sobrang laking bagay na sa akin, guys. So, for now, that's it. Thank you so much, guys, for tuning in dito sa ating live training, live coaching Q&A here on my page. Maraming salamat. Thank you so much sa mga nag-dyan kanina, mga nag-participate. And by next week, marami ditong mga bagong mga challenges na ma-experience on doing their businesses online, especially on doing FB ads. So, okay lang yun. Okay lang yung kung hindi mo na-reach yung result mo sa FB ads ngayon, meaning to say, may mga dapat ka talagang aralin, may mga dapat ka na needed to improve sa business mo. And yun lang naman, 1% every day is napakalaking bagay na yun. Kaya invest 1 hour, 30 minutes a day para aralin, i-analyze kung ano nangyari sa ads mo, or manood ng content, magbasa ng libro, kausapin si ChatGPT. By the way, no? Kung hindi nyo ginagamit si AI ngayon, ChatGPT or kung DeepSeek man yan, if you're not spending at least 30 minutes a day utilizing AI, mapag-iiwanan ka. Yung mga nabanggit kanina na CTR, paano i-improve, paano papagandahin yung creative, ano yung mga dapat targetin, nasa AI yon. It helps. Kaya nang i-predict ni AI yung mga best interest, best creative na magagamit mo on launching your ad. Okay, invest at least 30 minutes a day on exploring yung mga AI, kahit anong AI pa yan. So, my recommended is ChatGPT, of course, OpenAI. Alright, thank you so much, Cristel, Rhea, Angeli, Catherine, Rosa, Jane, Baet, Clarissa. Salamat. Feel free to share. God bless everyone and good night. Bye!